Mula nang tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ang mami mo, narito na ba sa bahay? Wala pa pong mami. Hindi ba sinabi sa'yo kung saan siya pupunta? Oh, sweetheart! Nakapagtato ka. Maaga ka yata ngayon at naunahan mo ako umuwi. Saan ka galing? Saan pa? Di sa tindahan? Sinungaling? Ha? Saan ka galing ngayong araw, ha? Saan? Sino kasing makatindi lang gumagawa-gawa ng kwento para siraan ako? Ganon. Ang lakas pa ng loob mong paratangan ang mga taong nagsabi sa akin na lumabas ka. Sino nga? Ang nanay mo naman, ano? Hindi lang ang inay, kundi dalawa sila ng anak mo. Ha? Oh, hindi ka nakaimik, ano? Kasi, totoo. Kaya ngayon, tapatin mo ako. Saan ka galing? At sino ang kasama mo? Heto lang ang bibigyan mo sa akin? Abay, halos maghapon kayong magkasama ng Marlo na yun, ah. Sweetheart, hindi naman ng araw ay hihingan ko sa kanya. Baka makahalata na yun. Ang lagay pa naman yun, eh. Habang nagpapakasarap ka, nagpapakabusog sa piling niya, ako naman ang nagugutom at nagjejeta dito sa bahay. Huwag kang magalala. Dahil may naisip akong paraan, sweetheart. Anong paraan yung naisip mo? Halika, lumapit ka sa akin at ibubulong ko sa'yo. Oo na. Umalis ako ng bahay. Ano naman ang masama doon? Inasawa mo ba ako? Para ikulong sa bahay na to? Abay, masaya ka. Hindi naman kita ikinukulong eh. Ang gusto ko lang, magsabi ka naman sa akin kung saan ka pupunta. Papaano ako magsasabi sa'yo? Nasa trabaho ka na? Sa gabi o sa umaga. Hindi mo ba masasabi sa akin samantalang magkasama tayo buong gabi? Wala ka na nang tinext ako ng kaibigan ko. O kanino pa ako magsasabi? O di, nagsabi ka na lang sana kay inay. Kay inay. Para siraan na naman ako. Wag na. Hindi ka sinisiraan ng inay. Sinasabi lamang niya sa akin kung anong nakikita niya. At hindi lang naman siyang nagsasabi. Mismong ang anak mo ang nagsabi sa akin na wala ka dito sa bahay. Ikaw ang pinapakisamahan ko. At hindi yung nanay mo. Huwag mo kasing ilihis ang usapan. Dahil hindi si ina ang pinag-uusapan dito. Kundi ang pag-alis mo nang hindi ka nagsasabi sa akin. At pati yung grocery ay isinara mo. Bakit ko bubuksan? Umalis na ako. Kaya nga, dapat ay nagsabi ka naman sa akin na aalis ka. Para alam ko ang gagawin ko sa grocery. Tulad ngayon, umalis ka pala nang hindi ko nalalaman. Nang hindi mo man lang binubuksan ang grocery. Magbubukas ako kahit wala ako, ganon. Tapos pag nanakawan ako ang sisisihin mo? Bakit naman pag nanakawan? Naroroon naman sina Jane at si Tina. Para sabihin ko sa'yo, ha? Wala na si Jane doon. Inalis ko na. Ano? Pinag-day off ka ni Marla?
O late ka lang sa trabaho? Wala na ho akong trabaho, inay. Tinanggal na ho ako ni Ate Marla sa trabaho. Ano? Tinanggal ka sa trabaho? Bakit? Anong kasalanan mo? Nay, minasama niya ang pagsusumbong ko sa inyo eh. Kayo kasi, sinabi niyo pa sa kanya. Ano? Nang dahil sa pinagsabihan ko lamang siya eh, ikaw na ang pinag-initan at tinanggal sa trabaho? Oho, ano ba naman si Marla? Gumanda lang ang buhay eh, yumabang na, hindi naman pagsabihan. Inay, galit na galit nga ho siya sa akin eh, kung ano-ano ang sinabi sa akin. Kesyo, pakialamera daw ako, nasumbongera daw ako. Hindi nyo na lang sana pinagsabihan. Anak, walang iba sa amin ni Marla. Anak siya ng pinsan ko. At wala na siyang mga magulang. Alam mo naman, sa atin siya lumaki. Kaya parang anak na rin ang turing ko sa kanya. Iyon na nga ho eh. Parang anak na ang turing nyo sa kanya. Pero kayo, ano bang turing sa inyo? Hindi ba ibang tao? Dahil kung itinuturing niya kayong kamag-anak, ay pakikinggan niya ang pananaway ninyo sa kanya. Pero sa halip na magpasalamat, mas nagalit pa. At tinanggal pa ako sa trabaho. Hayaan mo, anak. Marami namang trabaho dyan eh. At mula ngayon, huwag ka nang lumapit pa sa kanya. Paano ang grocery? Ganun na lamang ba? Magbubukas at magsasara? Abay, bakit ka sa akin na nagtatanong? Ako bang may-ari ng grocery? Sa'yo naman, di ba? Marla, ano ka ba? Pinagkukunan natin ang kabubuhay natin. Pero parang wala kang malasakit. Parang sa'yo na rin yun eh. Kaya pag malasakitan mo naman. Ang lagay pala niyan, magmamalasakit na lang ako nagmagmamalasakit. Magtatrabaho lang na magtatrabaho nang wala man lang bumabalik sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Para maintindihan mong mabuti ha, makinig ka, ha? Mahirap bang intindihin ang gusto kong mangyari? Yung dalawa mong tindera, hindi ba't siniswelduhan mo sila? Bakit ako nakahera? Hindi mo sila sahuran. Marla. Kaya't mag-isip-isip ka. At habang nag-iisip ka, aalis ako. Aalis ka na naman? Kararating mo lang eh. Aalis ka na naman? Oo, dahil mababaliw ako dito. Carlo. Magandang hapon po, Chang. Magandang hapon naman. Halika, pumasok ka. Salamat po, Chang. Maupo ka. Hindi ka nagsabi na pupunta ka dito. Para sana nakapagbili ako ng paborito mong merienda. Wag na ho, Chang. Hindi naman ho ako magtatagal dito eh, dahil papasok pa ako sa trabaho. Ano sana ang sadya mo? Si Jen ho sana. Ha? Bakit si Jen? Tinanggal pala ni Marla sa trabaho. Ayun na nga eh. Kaya wala siya dito ngayon dahil naghahanap ng mapapasukan niyang trabaho. Naku, Chang, wag na ho siyang maghanap. At kung may nahanap na siyang trabaho, wag siyang pumasok doon. Ha? Kasi kung papasok siya doon, paano naman ang grocery? Tinanggal na nga siya ni Marla eh. Alangan namang ipagpipilitan niyang sarili niya. Ako ang may-ari ng grocery. Nipundar ko ang grocery na yon bago pa kami nagkarelasyon. Kahit ako ang makakapagdesisyon kung sino ang tatanggalin at kung sino ang ipapasok ko.
Nag-away na naman ba kayo ni Carlo? Oo, iunahan ko na para iparamdam sa kanya na hindi ako natatakot sa kanya. Eh, bakit na naman ba? Paano naman kasi? Kararating ko lang, binungangaan na ako kaagad. Bakit? Naalaman naman niyang umalis ka. Akala ko ba hindi niya alam ang paglabas-labas mo? Hindi nga niya alam. Kaso, nagsumbong yung magaling niyang nanay. Ay, naku, ikaw naman kasi. Huwag mong awayin yung nanay niya para hindi niya paginita ng paglabas-labas mo. Kumbaga, pakita mo, mabait ka sa kanya. Bigyan mo ng suhol para hindi na magdalawang isip na isumbong ka sa kanyang anak. Oh, edi, nabibigyan mo siya. Paano naman kasi? Naimbyer na ako eh. Biruin mo ha, binilhan niya ng bago at malaking TV yung nanay. Samantalang yung anak ko, lumang TV ang pinapagamit. Niya na yun eh. Natural lang naman siguro na bibilhan niya kung anong i-request ng kanyang ina sa kanya. Teka muna. Akala ko ba magkakampi tayo? Bakit parang umaayon ka pa dun sa nanay niya? Hindi ako umaayon kay Carlo o sa nanay niya. Ang akin lang naman, Marla, sana ipakita mong mabait ka sa kanyang ina o sa kanilang dalawa. Para hindi kayo mag-away, yun lang yun. Ano? Teka. Para mo na rin sinabi sa akin na gustong-gusto mong magsama pa kami ni Carlo Ibig sabihin, wala kang plano na seryosohin ako, ganun pa? Diyan ka nagmamadali. Dahil lang totoo gusto kong magsama na tayo talaga. Kasasabi mo lang na gusto mo pa kaming magsama ni Carlo. Tapos ngayon... Hindi ba't may grocery siya? Oo, mayroon. Oh. Kung makikipaghiwalay ka sa kanya at sasama ka sa akin, mawawala sa iyong grocery. At kung nawala na sa iyong grocery, saan ka pa kukuha? Ng pagkakakitaan mo? Wala na. Ha? Hindi kita naintindihan sa ibig mong mangyari. Ganito, ipapaliwanag ko sa iyo at makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Na siyang dapat mong gawin para kahit hiwalayan mo na ang asawa mo at magsasama na tayo, mayroon kang malaking halaga na pagsisimulan para sa ating negosyo. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ay, ang tagal naman ng kargador na yun. Tatanghalin ako ng uwi nito Kung hindi lang marami ang pinamalengke ko, ako na lang sana ang mag-isang tatawag ng tricycle. Kaya lang, mabigat ang... Teka, parang si Marla yun At hindi ko kilalang kasama niya. Si Poldo, nagkilalang babaero ang kasama niya. Ano ho? Pinababalik ako ni Kuya Carlos sa tindahan niya? Ayoko nga. Oo. Nakiusap siya sa akin. At siya na rin ang humingi ng dispensa sa ginawa ng ate Marla mo. Baka mamaya, kung ano-ano na naman ang sabihin sa akin ni ate Marla. Sige na anak. Huwag mo nang intindihin ang ate Marla mo. Alang-alang man lang sa Kuya Carlo mo kasi mabait siya. Pag-iisipan ko pa po, inay. Ang sakit-sakit kaya ng ginawa ni Ate Marla. Tinanggal niya ako sa trabaho, hindi ho ba? Kaya nga, ang isipin mo na lamang ay ang Kuya Carlo mo.
Si Ate Marla ang kamag-anak natin. Pero si Kuya Carlo pa ang mas mabait sa atin. Kaya nga anak, para na lang sa Kuya Carlo mo, alang-alang man lang sa kanya, bumalik ka sa grocery. Paano yan? Iiwan ko na kayong dalawa ni Tinay dito, ha? Sige po, Kuya. Diyan na kayo kumasakahan ni Tinay ng pananghalian ninyo at pangmerienda. Kuya, paano kung dumating si Ate Marla dito? Aalis ba ako? Bakit ka alis? Ako na ngang nag-hire sa'yo, hindi ba? Kung dati siya ang kumuha sa'yo na tindera sa tindahang ito at tinanggal ka niya, ako naman ngayon na may-ari ng tindahang ito ang nag-hire sa'yo. Kaya't ako ang pakinggan mo, huwag siya. Ay, salamat. At nailagay ko na lahat sa ref ang pinabalingki ko. Ang magluto na lang ang gagawin ko. Asan ba yung kasirola dito? At nagbahugasan na. Lola! Lola! Oh, bakit? Pwede ba akong pumasok sa kwarto nyo? At bakit? Manunod ako ng karton. Di naman sira ang TV sa sala. Bakit ka naman labang manunood ng karton doon sa kwarto ko? Ayoko yung maliit, Lola. Ang gusto ko, yung TV nyo dahil malaki at maganda ang sound. Sige. Pero kung ako nagmanonood, ay ililipat ko sa tiyan na gusto ko, ha? Opo. Sige. Pumasok ka na. Pero manood ka lang doon sa kwarto, ha? Yun lang ang gagawin mo. Huwag mong paglaruan ang mga gamit ko. Opo, Lola. Salamat po. Ay, naka. Di mabait ka. Kailangan pa palang pagsabihan ka ng anak ko bago ka bumait. Dumating pang babaeng ito. Naka, kailan kaya lalayasan ng anak ko ang babaeng ito? Inay, yung susi ng tindahan, nasan? Bakit ako ang tatanungin mo? Ako ba ang tumatao sa tindahan? Inay naman Ang ganda-ganda ng pagtatanong ko sa inyo. Inuumpisa nyo na naman. Inuumpisahan ko ang alin. Sinagot ko lang naman ang tanong mo. Sinagot nyo nga, pero pabalang naman. Ano bang mali sa tanong ko? Bakit nga ba sa akin mo tatanungin ang susi? Ikaw naman ang tumatao. Ang anak ko ang may hawak ng susi. Bakit mo tinatanong sa akin kung nasaan? Ang mabuti pa, Inay. Ibigay nyo sa akin yung susi para mabuksan ko na yung tindahan. Hindi ko nga alam. Bakit hindi mo tanungin ang anak ko kung nasaan ang susi? Total, kayong dalaw lang naman ang humahawak ng susi ng tindahan. Kahit na kaming dalawa lang ng anak ninyo ang humahawak ng susi, alam naman niyo siguro kung saan nilagay ang susi. Pwede ba, Inay? Huwag na kayong magmamaang-maangan na kunwari hindi nyo alam. Bastos ka talaga, no? Umalis ka sa pababahay ko. Hindi ko kailangan ang taong bastos sa bahay na ito. Bahay ko ito! Nag-iisa ka. Magmula nang tayo'y dinanagin. Saan hahantong ang pag-aaway ng dalawa? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha!
Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.